Isa na naman magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin. Ako po si Architect Ed. Meron akong ginagawang design project. Meron akong bahay na ni-design. Dalawa yan dalawang kaso. Yung isa, may basement siya. Ang gagawin namin dun sa basement, tatabunan namin. Mag-rebuild kami. So yung existing na bahay may basement, tatabunan namin yon. Ito ay sa Parañaque. Yung isa namang ginagawa ko na design sa Laguna naman. Ito naman, bagong construction. Lalagyan naman namin siya ng basement. Interestingly, yung basement niya ay dahil gusto ng owner na meron siyang bowling alley. Mahilig sila mag-bowling So, may bowling alley sa bahay at dahil maingay ngayon, ilalagay namin sa basement. Kaya naisip ko na tulungan kayong mag-decide. Kailangan mo ba talaga ng basement sa bahay mo? Ano ang advantages at disadvantages na mayroong basement o walang basement sa bahay mo? Check this out! Isa namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube or sa Facebook page. Ang basement ay ito yung part ng bahay na underground. So kung ito yung ground, yung lupa, ang basement ay located sa mas malalim pang part niyan. Okay? So, yan. Regardless kung kung ano ang dimension niyan, kung gaano kalalim yung nilubog niya, kung siya ay mas malalim sa ground, basement ang tawag dyan. So, ano ba ang mga advantages ng merong basement? Siyempre, number one, additional space yan. Na pwede mong paglagyan ng mga gamit. No? Kung ito yung level 1 ng bahay mo, ito yung ground. So, kung dapat ito lang yung floor area mo, kung may basement ka, meron kang additional na volume or floor area. Pwede mong gawing storage, pwede mong gawing mga area na kagaya ng added room. Kung hindi storage yan, pwede maging kagaya nung isang project na ginagawa ko, entertainment room. May bowling alley. Kung mahilig kayo sa music, yan. Pwedeng gawing studio yan. Mag-electric guitar ka dyan, mag-drums ka dyan, di maririnig ng kapitbahay. Yan. So, yun yung ilan sa mga advantages ng meron kang basement. Plus, tandaan natin, yung mga bahay natin may foundation. So, talagang huhukay ka. No? So, yung iba, ginagawa nila, yung hinukay nilang depth ng foundation, ginagamit na rin nila as extra space. Which is, yun nga, yung basement. At may mga i-consider ka. Hindi pwedeng basta magpagawa ka lang ng basement. Ang number one, yung location ng bahay mo. Baka binabaha yan. So kung binabaha yan, hindi magiging wise na magpagawa ka ng basement. Otherwise, gagastos ka ng malaki para gumawa ng flood control. O kaya ay hindi man control, gagawa ka ng floodgate o iaalisin mo yung flood water. Paano ginagawa yun? Example, ito yung lupa mo. Yan. Ito yung level ng lupa mo. Ito yung basement mo. Ito yung baha. Let's say, yan yung baha. O, ang gagawin mo ngayon, aalisin mo yung baha na yan, no? Gagawa ka ng flood wall. Mas mataas na wall. So, surround mo yung paligid mo ng wall. Di ba? Siyempre, para hindi pumasok yung tubig baha. Magastos yan. Mag-build ka ng extra wall. Kapag ka naman, nag-collapse yan or nag-fail,
Gagawa ka naman ng paraan para yung tubig na papasok dyan, lalagyan mo ng pump, di ba? Para yung tubig na pumunta dyan, ilalabas mo, itatapon mo dun sa labas. Gastos yan. No? Kung marami kang pera, pwede yan. Kasi pwede naman talaga yan eh. Isipin mo yung mga subway. Kapag bumaha, di ba yung mga part ng MRT na nasa ilalim, yung Buendia. Yung Buendia, nung bumaha dyan sa Makati, nung Ondoy, merong mga submersible pump yan. Binomba nila yung floodwater pataas. Kaya hindi binaha yung Buendia Station yan. Kaya mo bang gawin yan sa bahay mo? Kung marami ka nito. Kailangan mo ring i-consider yung water. Yan. Maraming klase. Maraming magagawa ang water, ang moisture sa basement. Yung moisture na nasa lupa, kasi tandaan mo kapag nag-basement ka, nakadikit yan sa lupa. Yan, directly. So, ito yung lupa, ito yung wall mo. Diba? Itong lupa, merong moisture. At kapag umulan, sumisipsip yan ng tubig. So, yung tubig na yan, pupunta yan sa wall mo. So, ang mangyayari, yung wall mo na to, pwedeng mag-leak. Yan. So, added expenses na naman yan sa'yo kasi kailangan mo itong lagyan ng moisture barrier. Tapos, itong negative side, meron kang moisture barrier dyan. Merong mga blanket type na moisture barrier na nilalagay sa lupa bago buhusan tong wall. Tapos, ito namang negative. Yung negative side, ito meron. Yung negative side, lalagyan mo naman siya ng waterproofing. Added cost yan. Ano pang tubig ang pinag-uusapan natin? Yung wastewater mo. Halimbawa, meron ka ditong toilet sa basement. May toilet ka dyan. Sample, ito yung ito yung toilet mo. Alangan ng yung tubig niyan, hindi mo itatapon. Paano kung nandito yung septic tank mo? Yan, andyan yung septic tank mo. Mas mababa siya doon sa lupa. Nandito yung sewer. Yung sewer na kung saan itatapon yung galing dito, papunta doon. Pwede bang umakyat yung tubig doon ng kusa? Siyempre, hindi. So, yung plumbing mo dito, pupunta dito sa septic tank mo, kailangan mo ng pump para papuntahin yung tubig doon. Additional expenses. Bago natin ituloy yung discussion, gusto kong sabihin sa inyo na ang Book2Go, ang pinakabagong delivery app na mada-download mo sa Google Play at sa App Store, ay mayroong promo para sa inyo, mga taga Cebu. 50% off sa lahat ng services ng Book2Go, whether yan man ay food delivery, parcel, or pabili. Kasi dito sa app na ito, pwede kang magpabili kahit na Pwede ka ring magpa-deliver ng food, pwede ka ring magpa-deliver ng parcel, pwede kang magpahatid, at pwede ka ring kumita habang ikaw ay isa sa mga operator ng Book2Go. Ang pinakabagong mobile app na para sa lahat ng nabanggit nating services na yon. So kung gusto mo na ma-avail ang 50% off sa lahat ng services nila, kung ikaw ay taga Cebu, gamitin mo lang yung promo code na ipopost ko dito. At i-download mo na ang app na Book2Go sa Google Play Store at sa App Store. Pero syempre, meron ding mga advantageous na senaryo. Yan, may mga advantage din kapag meron kang basement. Ang una dyan ay kapag merong sobrang steep na slope yung property mo. Paano ba natin i-illustrate yun? Example,
Okay, ito yung property mo, ganyan siya. Sloping. Yan, sloping down. Sloping down. Ito yung road. Yan. Kung ito yung property, meron ka ngayong advantage na gamitin itong area na to as basement. Kagaya ng ginawa namin sa project ko na Casa Senyor. Ginamit namin tong space na to kasi ginawa namin siyang parking. Ano to? Volkswagen? Hindi, ano to? Basta, kotse yan. Tapos, nandito yung aming level 1. O, di ba? So, may advantage. No? Kasi, imbis na ang gawin mo, tambakan mo to, para mas mataas ka sa lupa, gamitin mo na. Dapat hindi binabaha yung lugar mo. Magandang gawin yan. Kung hindi binabaha yung lugar mo. Yan. So, ito yung isang senaryo na panalo ka kapag kagagawa ka ng basement. Kasi, mababawasan yung backfill at the same time, additional space. Isa pa na pwede mong gawing advantageous yung senaryo is kapag limited yung space ng property mo, tapos meron pang height limitation. Nangyari yan sa ginagawa kong project ngayon sa McKinley Hills. Sa McKinley Hills, ang sukat ng mga lupa ron ay mga 200 square meters lang. Pero syempre, alam mo naman yung mga nakatira sa McKinley Hills. Hindi naman pwedeng maliit lang yung bahay nila. Diba? Ang problema, may height limitation sila. So, ang height limitation ng McKinley Hill, kung di ako nakalimutan ko na yun, pero parang mga 10 meters. 10 meters lang. Yan. So, dapat ang bahay nila ay hindi mag-i-exceed sa 10 meters. Paano kung ang property ng may-ari ay maliit lang? Doon nga sa McKinley Hills, maliit na sa kanila yung 200 square. So, ang ginagawa namin talaga doon ay 3 levels. Kaya lang, yung mga utilities, yung mga spaces na utilitarian ang use, nilalagay na namin sa basement. So talagang kahit na flat yung surface, gumagawa talaga kami ng basement. Bakit? Hindi naman binabaha dun eh. Taas yun, tagig. Hindi binabaha. Bundok yung McKinley Hills eh. Tapos, itong portion na to, dito namin nilalagay yung generator room, yan, dyan nakalagay yung electrical room, at parking pa nga. No? Ginagawa pa nga namin parking yan. So, dun sa McKinley Hills kasi, allowed yung parking sa basement. So, ang ginagawa namin ay hinuhukay namin yan para yan ang maging basement parking. No? Provided na nasa tamang slope ka. No? Dapat pasok sa code yung slope mo, which is maximum ay 1:8. Ibig sabihin, bawat 1 meter ang height, bawat 1 meter, dapat 8 yung itatakbo niya. Parang ganun yung slope niya, 1:8. Pero mas maginhawa, 1:12. Pero 1:8, pinapatulan na namin yan. Lalo na sa ganun, premium yung location yun, McKinley Hills. So, kung ganun ang senaryo, may height limitation, limited ang space, hindi binabaha, maganda kung may basement. Kaya ilan lang yan sa mga pwede mong pag-isipan. Kung gusto mong i-consider na ipa-design sa architect mo na magkaroon ka ng basement. Siyempre, ikaw pa rin masusunod. Kahit na sinabi ko tong mga pros and cons na to, at the end of the day, ikaw pa rin yung magde-decide kasi ikaw yung may pera. Ikaw yung may property, ikaw yung client. Pero sana makatulong sa'yo yung mga binanggit kong space. Yung mga binanggit kong reasons. Kasi, kailangan mo ba talaga ng basement? Kung kailangan mo talaga, edi baka worth it. Pero kung hindi mo naman talaga kailangan, o baka akala mo kailangan mo pero may maisip na mas magandang idea yung architect mo, pwede kang makinig. Yan. Kaya nga may architect eh. Hindi ka naman mas magaling sa architect. Kaya nga may architect. Di sana hindi ka nalang kumuha ng architect pero kailangan mo ng architect.
Yan. So, sa project mo, timbang-timbangin mo yung binanggit kong pros and cons. No? At sana makagawa ka ng decision na panalo ka. Kasi malaking expenses ang paggawa ng basement, malaking trabaho, maraming problema, pero kung kailangan mo talaga at hindi naman binabaha yung lugar nyo, pwede kang manalo sa paggamit ng basement. Maraming salamat ha. Sana natuto kayo at sana i-share nyo rin sa iba itong knowledge na in-impart ko sa inyo. Maraming salamat po. Kita po tayo ulit susunod. Ako po si Architect Ed. Bye!